Nagcha-charge po kasi yung aking mga lights and mga camera, kaya dito tayo sa labas. Teka, ang likot ng swing. So for today's episode of Utang Talk with Ate Red, pag-usapan ulit natin si Digido. Alam niyo naman, di ba, na-revoke yung license ni Digido. We'll get into detail later, but for the intro. Ang dami na sa inyong nagtatanong kung babayaran pa ba, nagpapautang pa ba, and what not. So, kailangan natin yung pag-usapan. So, Digido, ano na? Share ko sa inyo mga natutunan ko sa video. That if you want to learn more about what there is to learn about Digido, then keep watching. Sa Ate Red here, pag-usapan ulit natin si Digido. Digido hot issue ngayon, mga guys. So, this video is not sponsored. Hindi po ako binayaran ni Digido. Hindi rin ako pabor kay Digido. Hindi rin ako pabor sa mga bad behavior na naglilipa na along with this issue. But because here in this channel, pinag-uusapan po natin yung OLA, utang. So, hindi naman pwede na puro tayo tutorial, puro tayo paano umutang. Pero anything about utang dapat pinag-uusapan natin. Kaya andito po yung mga ganitong videos. So, kung bago po kayo dito sa channel, subscribe kayo and hit that bell notification. But from time to time, we're going to have talks like this. So, hot issue po to si Digido just a few days ago. Or nasa Facebook ni SEC na na-revoke po yung license. Ni-revoke niya yung license ni Digido for operating 4 branches without proper permission or authorization. Para sa akin for someone, ako, na gumagamit ng mga lending products, lending platforms online like Digido, para sa akin hindi po clear kung ano na ba talaga. Digido naman was legit. And sa times na wala pa akong credit card, wala pa akong bilis, and yung mga legit na mga OLA na ginagamit ko ngayon, Digido was helpful. So, kahit Digido ako lumapit. Yung dating si Robocash pa siya. Pikit na lang talaga ako guys pagdating ng due date. Isang ID lang, ang bilis pa niyang mag-approve, nag-i-increase pa, at eventually nagkaroon ng 30 days. And from 2.1, naging 1.6 daily yung aking interest. But now, na may access na ako sa mga better na mga online loan platforms, masasabi ko talaga, grabe talaga tong si Digido. Yung taas ng interest niya cancels whatever good experience I have with this loan app. Sabi ko na kung may options, wag lang tong si Digido. So, na-revoke yung license ng Digido for operating branches, and I found out in an article na yung mga branches pala na tinutukoy dito was way back 2021 pa. And claim ni Digido is those branches were for exhibits. Revoke yung kanilang license because they're doing financing activities or borrowing activities in these exhibits or kiosks. So what's happening right now is that si Digido, ka-appeal siya na ibalik yung lisensya, and wala pang update as to ano bang magiging desisyon ni SEC. Let me take you back to the time na si Robocash pa siya noong 2019. Ayun na guys, I spent the whole morning trying to figure out yung talagang connection ni Robocash with Digido. Think of it this way, di ba? See, one hand, it's run by, or it's under WeFund, and WeFund is a subsidiary of Finvolution. So kanina, I spent the whole morning trying to research kung ano ba tong si Digido, Digido Finance Corp, kasi when you search for Digido, lalabas si Robocash Group, rebranded daw to Una Financial, and when you say Una Financial, Una Cash and Una Pay comes to mind. And those two platforms are run by, or are being run by Digido. So kanina, I was trying to establish a connection, yung talagang maguguhit mo, madodrawing mo yung connection, but I can't. So currently, Digido is trying to contest or nag-a-appeal sa SEC na ibalik siguro yung kanilang lisensya. That is why, pag-isipan nyo muna bago nyo sabihin kung hindi nyo na siya babayaran. Kasi, wala po, based dun sa press release ni SEC regarding sa pagtanggal ng kanyang license, it did not discuss anything about Digido, kung pwede pa ba sila or stop na talaga sila completely sa pag-run ng kanilang app. Right now, working pa rin yung app ni Digido nada-download pa rin siya sa iOS and sa Google Play Store. And nakautang pa rin ako guys. Nag-try ako, imagine, nagbayad ako ng fees tsaka interest para lang masubukan kung makakautang pa ba. So, umutang ako ng 1,000 just to test kung nagpapautang. So, yung revocation order is, para sa akin from the point of view of someone na umuutang sa mga OLA, hindi siya clear.
So, pero right now, it looks like Digido is doing something para mabawi or malift or makancel. Please correct me kung anong tamang term. Yung pagka-revoke ng kanilang license. This means na it's not yet time mag-rejoice. Sa mga galit kay Digido dyan, huwag muna kayong mag-rejoice, guys. Medyo kasi, medyo blurry talaga. So, regarding naman sa kung babayaran o hindi, I cannot advise you that. My lawyer friend said na yung utang ay dapat bayaran. And sa TikTok, hanapin nyo, hindi ko na ilalagay, hindi na ako mag-reference ng links. Basta, punta lang ngayon ng TikTok, hanapin nyo. Bayaran pa ba yung mga ganito? Kahit mga lawyers would say, utang is still utang. Utang, dapat pa rin bayaran. Bayaran nyo na lang kung ano yung nasa loan terms. The point na yung talagang they would take legal action, eventually, magkakaroon naman yan ng settlement. Papakinggan kayo ng korte niyan if they would. So, I cannot tell you what to do. Lawyer na nga mismo nagsasabi na utang is utang, dapat bayaran. Pero, please don't, meron po yung other circumstances, okay? So, again, just remember guys na dati, itong si Robocash, ganun din, na-revoke yung license. Bumalik, nung binuksan ko si Digido, andun pa rin yung data ko. So, decide. Kayo ang mag-decide kung babayaran nyo pa o hindi. And meron ako nakitang article kanina. Sabi naman dun sa Insider PH. So what happens next dun sa baba? Kayo nang magbasa ng earlier parts of the article, but it said there na this is where it gets tricky. Borrowers must still repay their existing loans. But Digido's ability to collect could be affected by its revoked legal status and its pending appeal to reverse the SEC's decision. Hindi pa rin clear kung anong status talaga ni Digido. Yes, revoked yung kanyang license, but from the point of view of someone na umuutang sa loan app na to, it's still working. Pwede kang magbayad, pwede kang umutang ulit, may tumawag pa kanina para mag-encourage na umutang. And it does not say anything about yung pagka-revoke ng kanyang license does not clearly state anything about whether pwede pa silang mag-collect ng utang or not. And another point is that Digido is doing something para mabawi yung kanilang registration or yung kanilang license. So, malay mo, it will still be there. And baka magka-problema din tayo if hindi siya bayan. But I cannot advise you on that. I can only share what I know and nasa inyo na po yung decision. Pwede lang iwasan si Digido, iwasan nyo na. And one more thing that's very, very clear guys, kasi alam nyo naman, pag may mga ganitong issues, scammers are everywhere. So, meron kanina sa Facebook nag-comment na scam daw siya sa Digido. May tumawag daw, nagpanggap na agent, nagbigay ng bank details para mabayaran yung loan. Scam siya. Please do not entertain anyone else when it comes to payment. Kung gusto nyo magbayad, punta kayo ng app, merong QR code dun. Pag yung QR or payment instructions si Digido within the app yung susundin nyo, or yung lifetime ID nyo, tandaan nyo, diretso yan sa company, sa app. So, iwas scam po tayo. Huwag po tayo mag-entertain ng anybody claiming or pretending to be agents of Digido if you decide to pay.